Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Pag-usapan po natin, hindi magandang balita po ito, bad news po ito. Naglabas ng survey ang Social Weather Station kung saan po ang kagutuman sa Pilipinas ay tumaas nito pong September. Ngayon po ay nilabas ng October, ganyan po yung pag-survey. Tumaas po ng 22.9%, halos 23% na po itong bilang ng kagutuman o yung mga bilang ng mga nagugutom dito po sa Pilipinas. 23%. Ito po'y mula sa 17% nung June. Sabihin nating second quarter. This third quarter po ay 22.9%. Halos 23%. Ito po ay sa 20% po, yan po ay 1/5. Kung pumalo po ito ng 25%, ito po ay 1/4. 1/4 ng 115 million. Kayo na po ang mag-calculate. Ang dami po. No? 22%. O kayo na magkwenta kung gaano karami ang nagugutom ngayon dito po sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ito po, basahin natin, Hunger nearly doubles in Mindanao and the Visayas. Moderate hunger 16.8%. Ang severe hunger naman po ay 6.1%. Ang laki po niyan, ang dami po niyan. Itong severe hunger, 6.1%. Hunger rises sharply among the poor. Tutuloy lang natin, Dito po sa graphics, ipapakita ko po sa inyo, Wait lang, Okay, nakikita nyo po ba? Malinaw po ba? Kung mababasa nyo, ito po, Total moderate and severe hunger. Philippines, July 1998 to September 2024. Ito po yung mga presidente. Estrada, Arroyo, Aquino, Duterte, at Marcos Jr. Okay? So, sa Estrada po, mababa pa ang mga bilang ng mga nagugutom, Bandang 2004, medyo umangat na. Hanggang sa Aquino, mataas pa rin. Pero bago bumaba si Aquino, medyo bumaba yung bilang ng paggutom, Pero dito po, tumaas po yung kagutuman, Arroyo and Aquino. Ayan po yung mga grupo ng dilawan. And then, pagdating po ni Duterte, mas lalo pong bumaba yung bilang ng kagutuman, Nakikita niyo po. Kaya lang, bigla siyang tumaas, Bandang 2020 dahil nagkaroon po ng pandemic at nag-lockdown po ang buong mundo at ang ekonomiya ng buong mundo ay tumigil at bumagsak, Pero noong 2021, agad-agad po itong napababa ang bilang ng mga kagutuman dahil unti-unti na pong nagbubukas ang mga trabaho, hanggang 2022. Noon pong panahon na ni Marcos, mababa pa rin, sinasabi ko naman sa inyo palagi na nung unang taon ni Marcos Jr. ay maganda. Maganda po talaga yung unang taon. Pero ikalawang taon, 2024, eto na po, 22.9% ang bilang ng kahirapan. Halos parehas lang po dito kay Aquino. Halos pantay, Hindi po ba? Ang tanong po natin dito kay Marcos Jr. Marcos Jr., meron pa bang pandemic ngayon? So yan po ang tanong. Bakit ganito kataas ang bilang ng mga nagugutom?
May pandemic pa ba, Marcos Jr.? So, ayan po yung pagtaas ng bilang ng mga nagugutom. Nakakabahala po yan. At baka magdire-diretso, yan po ang kinatatakot natin. Dahil sinasabi nga natin, sinasabi rin ni Vice President Sara Duterte, ang pinagtutuunan na lang ng pansin ang mga Duterte. Pero yung mga kagutuman, kahirapan, kawalan ng trabaho, hindi tinutugunan. Diba yan ang sabi ni VP Sara? Wala tayong number 1. Kasi wala namang tumutugon sa mga yan. Sa mga pinaka problema, pinaka kinakailangan ng taong bayan. Hindi tinutugunan ng gobyernong ito. Ano kaya masasabi dito ni Larry Gadon, yung ating presidential advisor ng anti-poverty alleviation? Paano niya naman kaya malulutas ito sa kasinungalingan? Diba sinabi niya ng nakaraan nila, no? Kapag gumastos ka raw ng 21 pesos kada meal, kada kain, ay hindi ka na naghihirap. Yan lang ba ang pwede nilang gawin? Ang dayain ang tao? Utuin? Wala na ba sila talagang gagawin para malutas? Para dumami ang trabaho? Para at least may kita ang mga tao? May pambili ng bigas? May pagkain? Yan ang pinakapangunahing solusyon eh. Ang lahat po ng leader ng bansa, they are creating jobs. Ang ginagawa po ay nag-i-invite ng mga foreign investors. Yan po ang kalakaran ngayon. Aminin mo man natin sa hindi. Kasi mas maganda, 'di ba, kung tayo ang mag-create ng trabaho. Tayo dito sa Pilipinas. Kaya lang minsan tanggapin natin hindi kaya. Hindi kaya ng mga kapitalista dito. Kaya nag-i-invite ng mga kapitalista sa ibang bansa. At nakikita natin yung mga produkto ng ibang bansa. Talagang yun yung mabili. Yun yung in ngayon. Kaya yun yung dapat ma-invite natin. Pero saan sila nagpupunta? Sa Malaysia, sa Indonesia, sa Vietnam. Nandoon na po tayo sa ibaba nila. Na dati ay nasa taas tayo nila. So yan po ang nagiging kapalaran ng Pilipinas ngayon. Dito po sa ilalim ng pamumuno ni Marcos Jr. Meron akong napanood kahapon, isang Pilipino, OFW sa Africa, sa bansang Equatorial Guinea. Mayroon po siyang sinabi, dito po napaisip ako. Sabi niya, doon sa bansa na yon, 8 taon siyang nanirahan doon. At ang sabi niya, ang gobyerno roon at yung presidente, hindi nila pinapalakas yung kanilang education, no? Hindi nila pinapaganda kasi sabi nung OFW, yung presidente, ayaw ng presidente na may mga sumulpot na mga matatalino. Ang gusto ng presidente siguro yung nakakapagbasa, nakakasulat, okay na yon. Kumbaga hindi seryoso ang gobyerno doon sa bansang Equatorial Guinea, Hindi seryoso, ayaw palakasin ang edukasyon dahil gustong manatili ng presidente. Kasi pag may mga sumulpot nga naman na mga matatalino, halimbawa isang matalino na lang bawat eskwelahan. Yan yung magiging boses para siya ay labanan, Yang mga matatalino na yan, pwedeng maging boses at kumontra sa kanya. At maaring mapatalsik siya sa kanyang presidency. Sabi ko, meron pala talagang ganyan. Naniwala ako Kasi napanood ko to sa vlog ni Karen Davila. Okay? Naniwala ako kasi 8 years siya doon
bilang OFW. Siyempre, sa loob ng 8 taon, marami ka nang matututunan sa bansa na yon at malalaman. So, naniwala tayo na meron talaga sigurong ganyan tao, no? Na sakim sa kapangyarihan. Kaya napaisip ako dito sa bansa natin. Alam mo, parang sinabi ko na to nakaraan, mas gusto nila naghihirap ang mga Pilipino o mas maraming naghihirap at yan ay hindi nila tutugunan para manatili sila sa pwesto. Diba? Kasi kung tutugunan mo yan, dapat dire-diretso yung ginawa nila nung unang taon ni Marcos. Pero biglang nag-iba ng direksyon. No? So, dito, kay Marcos Jr., may nagmamaniobra. Hindi talaga siya ang presidente ng bansa. No? Alam natin, andyan yung tambaloslos at yung kokak. No? So, maaring sila ang nagpapatakbo ng bansa. Mas maraming mahihirap, mas maganda. Yan siguro naisip nila. Dahil magbigay ka lang ng mga ayuda, magbigay ka lang ng pera sa mahihirap, matatandaan na nila tayo. So, bakit ba, saan ba nag-umpisa ito? Kailan ba, no? Simula nung binanata nila si BP Sara sa 125 million confidential fund. Anong gusto nila? Para tapyasan ang budget ng OBP. At hindi lang yun. Siyempre, marami ng magiging benepisyo sa kanila to. Yung pag-atake nila sa 125, magkakaroon na ng diversionary tactic, mapapabagsak nila si BP Sara, at matatapyasan nila yung budget. Lalagyan mo lang ng drama, at may katuwiran na sila na tapyasan yung budget. Tinapyasan na po ngayon. From 2 billion, naging 700 million na lang. Yung 1.3, napunta sa DSWD at sa DOH. Okay? At may mga nalalaman tayong balita galing din sa Vice President na yung mga referral ng OBP ay tinatanggihan ng DSWD. Nire-refer nila sa DSWD yung mga beneficiaries at hindi binibigyan. Bakit? Dahil hindi pwede kay Vice President pala yan. Hindi pwede. No? May nagreklamo na rin na congressman sa Zamboanga, si Olaso, na payout na pero hinarang sa taas. Yan ang sabi, di ba? So, anong gusto nila? Sila lang ang mamimigay ng ayuda. Bakit? Para sa eleksyon. So, iniisip nila yung sarili nila. Yung political career nila. Yung mga tao, wala talaga silang pakialam. Kaya tinapyasan yung budget ni BP Sara para kaunti lang yung mabigyan na tulong ni BP Sara. Limitado na. Hindi lang nila ma-zero budget. Ewan ko kung anong mangyayari kapag siniro budget nila ang Vice President. So, yan yung mga ginagawa nila. Na napanood ko yung vlog ni Karen Davila. Meron pala talagang ganyang tao na matatakaw sa kapangyarihan, matakaw sa pera, tambalos-los na, buaya pa. Merong ganun tao pala talaga. At nararamdaman natin yan dito sa Marcos administrasyon. So, puntahan po muna natin si Chis Escudero dito po sa kanyang banat kay BP Sara. Doon po sa press conference ni BP Sara. Pero nawala. Asa na yun?
Ito. Escudero on Sara's recent tirades versus Marcos. Unbecoming BP. Unbecoming po ay parang hindi karapat-dapat, parang not suitable, hindi, kumbaga hindi pasok o hindi angkop, no? Yan po yan. So dito na po, mahaba po ito eh. Dito na po sa kanyang mga sinabi, no? Ito. Sana maging mas maingat sa mga salitang binibitawan. Bahagi marahil ang paglalabas ng sama ng loob sa buhay ng tao, pero hindi siguro rason yun at lisensya na buksan ang paggamit ng mga salita na napapakinggan ng bata man o matanda. parang lolo, no, nangangaral. Sana maging mas maingat sa mga salitang binibitawan. Alam nyo, Ginoong Senate President Chis Escudero, hindi na po ako naniniwala sa mga diplomatic speech, sa mga magagalang, nakala mo'y maamong tupa, nakala mo'y napakabait. Hindi na po ako naniniwala. Mas gusto ko pa yung nagmumura, yung nagagalit. Mas gusto ko pa yung ganun, yung matapang. Wala na po tayong tiwala sa mga nagpapanggap na maamong tupa. Yung bang hindi makabasag pinggan. Hindi na ako naniniwala dyan. Dahil maraming magagaling na magsalita. Ang hinahalimbawa ko dito, si Obama. Napakagaling mag-speech ni Obama. Matatangay ka talaga. Pero pagdating sa performance, doon po nagkakatalo. No? Kahit si Marcos Jr. magaling magsalita, kaya lang medyo uutal-utal, magaling mag-English, kaya lang pagdating po sa trabaho, walang accomplishment. Minarkahan na po tayo ng Moody's na less achiever. Ikinumpare pa tayo sa mga Vietnam, sa less achiever po tayo ngayon. Na dati napakaganda ng mga ratings nung panahon ni Duterte. So dito po sa sinasabi nyo, para namang matanda ito si Chis eh. Wala na, ang hahaba po ng sinabi. Kaya lang parang nagsesermon lang. Yan po yung banat ni Chis Escudero na parang siya'y ama ni BP Sara. Okay, dito naman po tayo sa ibang balita. Dito po sa interview ni Ted Filon kay Senator Bato, kung saan iimbitahin niya si dating Pangulong Duterte na ipapatawag po sa Senado. At ang ilang nag-testify na convicted. Ang sabi po ni Chis Escudero, di ba hinarang po ito ni Chis Escudero dahil baka maging bias daw at hindi pwede sa committee ni Senator Bato. Parang ang gagamitin pong committee ay Blue Ribbon Committee. Hindi ko sure kung si Pia Cayetano ang chairman dito, no? Kung si Pia Cayetano, okay lang siguro. At least meron tayong Bato, may Robin, may Bongo, no? Na pwedeng mag-counter doon po sa mga testigo. Pakinggan po muna natin yung interview. Sinabi po ninyo, Senador, na si Pangulong Duterte ang inyong gustong agad imbitahan. Sino pa po, Senador? Yes, si Colonel Garma. Yung tatlong, may part, yung nakita ko yung convicted na customs yung convicted na drug trafficker na customs na intelligence agent. Nakalimutan ko yung pangalan nun. Basta yung nag-testify doon na grabe magsinungaling. Si Kerwin Espinosa. Kaya na talagang to set the record straight at the public deserves to know the truth. Kailangan na malaman ng publiko kung anong katotohanan. Nagkasabi niya.
Erwin Espinosa, at saka yung si Mayor Mabilog. Yung Mayor Mabilog. Mabilog. At marami pa. Halos lahat ng mga imbitahan nila dyan, imbitahan. Dapat kami magsimula na ng aming investigasyon. Halos lahat na. So yung po, ngayon po binanggit na mga gusto nyong imbitahan. Senador, hindi, alam naman po natin na ang inyong pong investigasyon ay in aid of legislation. Ngayon pa lang po pinupulaan na kayo dyan. Hindi naman po, wala naman po daw sa rules ng Senado o sa ating batas na in aid of defending yourself. Ano ang inyong reaksyon doon? Magpagkahan na lang tayo, no? Magpagkahan na lang tayo. Kaya, kung magtanong rin ako, yan sa House, ano naman yung in-aid of legislation na purpose nila, yung Court Committee? Tama. Tanong rin natin yung House. Ano yung kanilang in-aid of legislation? Alam ko, in-aid of persecution, yung kanilang ginagawa ngayon eh. In aid of persecution, in aid of election, yan ang mga ginagawa nila. Pero magtataka ka, no? Parang mawawonder ka dito sa mga to. Akala siguro nila maraming nakikinig sa kanila. Yung mga nagko-comment doon, alam ko mga troll lang yun eh. At akala nila maraming naniniwala sa kanila. No? Kung magsalita sila ng ganyan, ano? Akala mo sila ay hindi bias. Alam nyo, bigla silang natakot nung narinig nila na mag-iimbestiga si Bato. 'Di ba? Biglang sa aking imagination, sa aking palagay, biglang pinakilos agad ni Tamba yung kanyang mga aso, mga maliliit na buhaya doon sa kamera. Pinakilos agad at naalarma na rin ang Malacanang, kumilos din Malacanang. Sino bang mag-uutos diyan kay Cheese? 'Di ba? Kaya gumalaw si Cheese. Kahit busy siya doon sa Sorsogon. Kinausap agad ni Cheese si Bato. No, nag-text, nagtawagan sila. At nakumbinsi naman ni Senator Bato sa sobrang patas ni Bato. Ang sabi niya una pa lang, marami nang nagsasabi sa kanya, bakit senador ka? Di, imbestigahan mo rin yan. Mag-imbestiga ka rin. Mag-hearing ka rin. At meron kang hinahawakang committee, yung dangerous drugs. At parang criminality, parang ganon, di ba? Ayaw niya. Ayaw niya talaga kasi ang mangyayari, parang maglilinis lang siya ng katawan niya. Yun ang mangyayari, lilinisin niya lang yung sarili niya sa pamamagitan ng gamit yung kanyang komite. Pero siguro nagdesisyon siya na sige na nga, kailangan makita ng tao yung katotohanan eh. Kaya eto, sinabi niya. Kaya naalarma yung mga nasa kamera, nasa Malacanang, pinakilo si Cheese. Si Cheese naman kinausap si Senator Bato. Siguro sabi ni Cheese, Senator, ganito na lang gawin natin para hindi ako matanggal bilang Senate President. Remember, di ba? Si Mig Zubiri, parang dyan siya natanggal eh. O dyan siya parang namuro nung parang wala siyang ginawa sa PDEA leaks, yung hearing ni Bato. At nag-trigger nung nagkaaway sila ni Bong Revilla dahil masakit ang paa. Yun ang pinag-awayan hanggang doon na nga natanggal si Mig Zubiri. Pero kay Cheese wala talaga tayong kabilib-bilib kay Cheese dahil si Cheese tagahawak lang po ng champagne glass ng First Lady. Yan lang po ang trabaho niya. Kaya para makasurvive si Cheese na hindi siya makudita, matanggal sa kanyang Senate presidency, ay ginagawa niya ito. Ginagawa niya ng paraan. Pero ingat na ingat si Cheese. Sabi ko na sa inyo eh. Nag-a-ambition din yan eh. Ingat din yan bumanat sa mga Duterte. Ingat din yan na parang nakikita ng mga tao na kumakampi siya sa palasyo. So para din yan si Amy, si Ping Lacson na namamangka sa dalawang bangka. Ay, sa dalawang ilog.
Ganon din po ang nakikita ko kay Cheese. No? Yan po yung may mga future eh. Natanong din si Aimee doon sa pandesal hearing, pandesal press con nila. Na kung may balak siyang tumakbo sa 2028 ng mas mataas. No? Vice President or President. Palagay ko, naano ko yung reaction ng mukha niya, katawan niya. Aba, mukhang may balak or napag-iisipan. No? Pero syempre hindi sinagot yan ni Aimee. Ang focus niya, sabi niya 2025 election. Pero pwede 'yon. Pwedeng lumaban yan, at least Vice President. 'Di ba? So, ito pong sinasabi ni Senator Bato, maganda po ito. Imbitahan din lahat. So, doon malalaman. Kasi sa kamera, wala pong nag-check and balance. Walang nag-cross-examination doon po sa mga testigong inilalabas nila galing preso o galing kulungan. Meron pa po, ituloy ko lang. Age of prosecution, hindi yan age of legislation. So, magsisitahan tayo. Kung gusto nila magsisitahan tayo, sa akin, what is important is ito, lumabas na ito sa inunahan nila, sa house, nilabas nila. So that the public deserves to know na to. Kasi mahirap na yung puro kasi nungalingan yung at ang nangyari ngayon, yung mga convicted drug trafficker, ng mga drug lord, at yung mga drug lord protectors na pinapatulaan, at yung mga kawawang pulis na nagtatrabaho sa mga undag, sila na nagiging magbabida dito ngayon. So, truth and justice should prevail sa gagawin natin investigation. Opo, pero ngayon po pala, Senador, na si Pangulo sa ating interview na nanonood sinasabi, yung mga convicted na sinasabi yung testigo ngayon laban sa inyo, ganoon din daw ang ginawa sa panahon po ni Leila de Lima. Nagpatestigo daw po ng mga convicts against her. Ano po niyo masasabi doon? Well, ako, I don't tend to defend this pagdating sa puntong yan dahil alam ko yung mga convicted na mga drug lords sa loob ng Bilibid na nagsalita during the de Lima investigation. Hindi ito kasama ang PNP doon sa case build-up at sa pag-file ng kaso kay de Lima. Wala po kami papel doon. Ang nagiging papel lang namin sa PNP, yung PNP sa NGG, ay nag-serve na lang ng warrant nung lumabas ang warrant. Pero sa case build-up at sa pag-file ng kaso, kung kiniklaim mo nila na yung mga drug lord na yun ay nagsinungaling, hindi po, wala po kong pakialam dahil hindi po kami gumagawa noon. Yun lang po. Pero ako ngayon... Okay, doon po sa kaso ni de Lima, nakita naman natin sa mga lumang video, yung mga testigo na cross-exam. Isa nga nagko-cross-exam dito si Trillanes. Andun din sila Gordon, sila Kiko. Nako-cross-exam nila yung mga testigo eh. At sabi, bakit daw yung mga testigo din kay de Lima ay galing din sa kulungan? Kasi 'di ba, si de Lima nagpupunta sa kulungan. Meron nga silang may sex video pa nga si de Lima doon eh. Hawak ni Duterte yun eh. Ng boyfriend niyang driver. Pero siyempre out of respect kay Duterte, hindi niya inilabas yung video na yun. Pero sinabi ni Duterte yun. Di ba? At yung mga testigo, dahil nagpupunta si de Lima dun sa kulungan, siya ay Department of Justice, hawak niya yung sa kulungan, anong bang tawag nito? BJMP ba yun? Ganon. Hawak niya yung sa kulungan, under niya yun, pumapasyal siya ron. Diba, nag-ano nga siya ron, nag-i-inspection, kinukuha na niya ng media, nababalita, na may mga patalim sa selda, may mga drugs, nagpupunta siya dyan, yung pala, pakitang tao lang. Yan yung nangyayari ngayon eh.
mga mababalitaan may nahuli. Mga kunyarian lang huli yun. Kunyari, may ginagawa sila. Kunyari, hindi pinababayaan ng droga. Pero ang tanong, may nahuli ba ngayon ng mga drug lord? Yung matataas na't malalaking isda? Wala. Walang nahuling ganyan. So, kaya yung mga testigo dati, mga galing din sa kulungan. Kasi si Diliman nagpa-party-party dun sa kulungan. At talaga namang may handa dun. May handa na mga alak, babae, meron din. At droga. Ganun po yung piyesta sa kulungan. Maraming handa. Tuloy natin. Itong convicted na drug trafficker na dinadawit yung pangalan ng asawa ni Vice President Duterte na si Mas Carpio at saka si Pulong Duterte ay halata talaga ng sinungaling dahil kung basihan mo yung kanya mga testimonya noong sa Committee of Justice na hearing na previous sa Congress under kay Senator Gordon ay napakalaking complete turn around yung kanya sinasabi. So, dapat doon ay kung tayo na Committee of the Whole ay malaman natin kung ano yung kasinungalingan niya. Opo, sige po. So sir, si Pangulong Duterte so far po, as in siya po nakausap niyo na po personal dito po sa sinasabi niyong imbitasyon po sa kanya, at kung sakali po inyo na nakausap, ano po ang tugon sa inyo? Hindi pa kami nag-usap, pero it is my personal belief na talagang atin dyan kapag Senado mag-imbestiga sa kanya. Dahil mas malaki tiwala niya sa Senado. Okay. Sinabi na po yan ni dating Pangulong Duterte na a-attend siya sa lower house and upper house. Sa Senado at sa Kamara. Mas maganda nga umattend din siya sa Kamara. Sagutin niya yung mga katanungan. Tignan natin yung talino nila, no? Versus Duterte. Alam mo ang gagawin ni Duterte dyan? Ilalabas niya yung totoo talaga. Kaya lang, baka hindi siya pagbigyan magsalita ng mahaba. Yun ang problema. Baka i-interrupt siya. Pahintuin siya habang nagsasalita, tas magtatanong, tas habang nagsasalita, papahintuin na naman. Yun ang problema. Pero siguro, baka hindi nila gawin. Doon sila magkakamali ngayon. Isasabihin ni Duterte yung totoo malalaman ngayon yung katotohanan. No? Baka takot din ang Kamara dito. Ang mga kongresista. Imbitahin kaya natin? Pag naimbita natin, ano kaya mangyayari? Hindi kaya mas mapasama yung plano natin? Madiskaril yung plano natin? Baka ganun na mangyari niyan. Kaya't mag-iisip ng mabuti yan. Mag-iisip ng plano. No? Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next episode.